Mga ka-chisflix, isang mainit-init na isyu na naman ang umuugong ngayon sa social media. Isang wedding na dapat sana ay puno ng saya, pagmamahalan, at bagong simula. Pero nauwi sa meme, biruan, at palitan ng maaanghang na salita online. Yes, mga kamarites, pag-uusapan natin ngayon ang controversial na wedding cake ni Carla Abellana na ayon sa aktor at content creator na si Janus Del Prado ay kahawig daw ng kabaong. Isang detalye na para sa iba ay simpleng disenyo lamang, pero sa mata ng social media, naging mitsa ito ng isang malaking diskusyon na umabot sa personalan. Kamakailan lamang ay opisyal ng ikinasal si Carla Abellana sa kaniyang non-showbiz partner sa isang pribado at eleganteng seremonya. Tahimik ang kasal, malayo sa bonggang engranding showbiz weddings na madalas nating makita online. Marami ang natuwa at nagsabing deserve ni Carla ang kapayapaan at bagong simula matapos ang mga pinagdaanan niya sa nakaraan. Para sa mga tagahanga, ito raw ang yugto ng kanyang healing at happiness. Kaya naman ramdam ang suporta at pagbati mula sa publiko. Ngunit sa gitna ng lahat ng papuri at good vibes, isang detalye ang biglang naging sentro ng usapan. Ang wedding cake na kakaiba ang hugis. Ang naturang cake ay pahaba, simple, minimalist, at may floral design sa harapan. Para sa ilan, ito ay elegant at modern. Para naman sa iba, hindi ito pangkaraniwan at madaling mapagkamalang iba ang itsura. Dito pumasok ang aktor at content creator na si Janus Del Prado na nag-post ng meme tungkol sa cake. Sa kanyang Facebook post na mabilis na nag-viral, pabiro niyang sinabi, "Cake, ba't mo kami iniwan?" Na sinundan pa ng mas maanghang na biro. Yung cake ang in-order mo pero wake ang ibinigay. Sa puntong ito, nagsimula ng umulan ng reactions, shares, at comments mula sa netizens. Maraming netizens ang nakisakay sa biro. May nagsabi ng picture frame na lang kulang. Habang ang iba naman ay nagkomento ng sisiw na lang kulang. Burol na! May ilan pang nagtaka kung bakit daw pahaba ang cake. At sinagot naman ito ni Janus ng pabirong, "Till death do us part ata daw meaning niyan." Sabay dagdag na yung bulaklak daw sa harapan, ang talagang kumumpleto sa itsura. May pahabol pang komento na itawid na ang mga bata, na lalo pang nagpaingay sa comment section. Sa puntong ito, hati na ang opinyon ng publiko, may mga natatawa, at may mga nagsasabing sobra na raw ang biro. Dahil patuloy ang pagkalat ng meme, napilitan na ring mag-react si Carla Abellana. Sa halip na pumatol o makipagsagutan, mahinahon at direkta ang naging sagot ng aktres. Ayon sa kanya, masarap naman daw ang cake at fully edible, nag-enjoy ang mga guests, at para sa kanila bilang ikinasal, maganda ang cake at iyon ang pinakamahalaga. Marami ang pumuri sa naging sagot ni Carla at sinabing classy at mature ito. Isang malinaw na pagpapakita ng respeto sa sarili at sa okasyon ng kanilang kasal. Matapos ang reaksyon ni Carla, biglang diniliti ni Janus ang kanyang meme post. Akala ng ilan, dito na matatapos ang issue at tuluyan ng mananahimik ang lahat. Ngunit makalipas ang ilang oras, isang mas mabigat at mas personal na post ang ibinahagi ni Janus. Sa nasabing post, inilahad niya ang kanyang galit matapos umano ma-mass report ang kanyang Facebook page na ayon sa kanya ay naging dahilan upang ma-hold ang monetization nito. At sa puntong ito, tahasan na niyang idinawit si Carla Abellana. Sa post na kalaunan ay dinilit rin. Tinawag ni Janus na maldita si Carla at inakusahan itong nagpa-mass report umano sa kanyang page. May mensahe pa siyang ipinarating sa bagong asawa ni Carla, kung saan sinabi niyang mag-ingat daw ito sa napili niyang pakasalan. Binanggit pa niya ang mga nakaraang relasyon ng aktres at sinabing tila nadadamay raw ang mga naging ex nito sa mga kontrobersya. May pahabol pang tila panunuya na sana raw ay tumagal ang pagsasama ng bagong kasal kahit 6 na buwan lamang.
na lalong ikinagalit ng maraming netizens. Dahil sa nasabing post, mas lalo pang uminit ang diskusyon online. Maraming netizens ang bumatikos kay Janus at sinabing masyado ng personal ang naging atake niya at lumampas na raw ito sa simpleng biro. Ayon sa ilan, isang bagay ang magpatawa. Pero ibang usapan na kapag ginamit na ang personal na buhay at relasyon ng isang tao bilang content. May nagsabi ring hindi raw patas na isisi kay Carla ang pagkawala ng monetization ng isang page kung walang malinaw na ebidensya. Sa kabilang banda, may iilan ding nagsabing dapat ay mas maging handa ang mga public figure sa ganitong klaseng reaksyon sa social media. Samantala, mas dumami rin ang mga netizens na dumepensa kay Carla Abellana. Para sa kanila, wala raw ginawang masama ang aktres, kundi ipagtanggol lamang ang sarili niyang kasal at panlasa. Hindi raw obligasyon ni Carla na paluguran ang opinyon ng lahat, lalo na kung ang usapan ay tungkol sa isang personal at sagradong okasyon. May ilan ding nagsabi na kung si Janus ay nagbiro, dapat ay handa rin siyang tumanggap ng reaksyon at puna mula sa publiko. Sa mas malalim na pananaw, ang isyong ito ay hindi lang tungkol sa wedding cake. Isa itong malinaw na halimbawa kung paano nagiging blurred ang linya sa pagitan ng content at respeto sa panahon ng social media. Ang isang biro na para sa iba ay nakakatawa ay maaaring makasakit sa iba, lalo na kung ito ay tungkol sa isang mahalagang sandali sa buhay ng isang tao. Sa isang click lang, ang isang personal na okasyon ay maaaring gawing meme at sa isang post lang, maaaring masira ang imahe at damdamin ng sangkot. Isa rin itong paalala sa mga content creators na may kaakibat na responsibilidad ang kanilang platform. Hindi lahat ng viral ay dapat gawing biro at hindi lahat ng engagement ay worth it kung kapalit naman ay respeto ng ibang tao. Sa kabilang banda, paalala rin ito sa publiko na maging mapanuri at huwag agad makisakay sa panglalait o panunuya, lalo na kung walang sapat na konteksto. Hanggang sa ngayon, patuloy pa ring pinag-uusapan ang isyong ito at nagsisilbing leksyon sa marami para sa mga artista, content creators at netizens. Isang paalala na sa likod ng memes at jokes, may totoong taong maaaring masaktan at may mga sandaling dapat igalang, lalo na kung ito ay tungkol sa kasal, pagmamahalan, at bagong simula. At kayo mga ka-Cheeseflix, ano ang masasabi ninyo? Para sa inyo ba, simpleng biro lang ba ito na pinalaki ng social media? O may hangganan talaga ang content, lalo na kapag personal na okasyon na ang pinupuntirya? I-comment na ang inyong opinyon. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang maiinit na chika, viral issues, at showbiz balita. Dito lang sa Cheeseflix page. Subscribe para sa mga susunod na ulat at chismis. Chisflix na!